Mainit pero may tsansa pa rin ng ulan. Ganyan ulit ang posibleng maranasang panahon bukas sa ilang bahagi ng bansa. Sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur at Rojas sa Capiz. Habang sa ilang bahagi ng La Union at Catanduanes, aabot naman sa 45 degrees Celsius. May 8 lugar na makakaranas ng 44 degrees Celsius at 42 hanggang 43 degrees Celsius naman sa iba pang lugar kasama na rito ang Cavite at Metro Manila. Pero kahit maalinsangan, may tsansa pa rin ng ulan base sa datos ng Metro Weather. Posible po yan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar, Panay Island, Northern Mindanao at Sorsogon. Maging handa rin ang mga taga-Metro Manila dahil may tsansa pa rin ng thunderstorms. Easterlies at shear line ang umiiral at nakaka-apekto sa bansa. Mas maraming Gen Z ngayon ang gustong mangibang bansa para doon makapagtrabaho. At base yan sa isang pag-aaral. Karamihan din sa kanila, mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa kaysa mapabilang sa isang grupo. Saksi si EJ Gomez. Ilang trabaho na raw ang napasok ni Amy pagka-graduate ng kolehiyo. Naghahanap ng may magandang sahod para makatulong sa pamilya. Kahit maayos ang trabaho bilang barista ngayon, gusto pa rin daw niyang mag-ibang bansa kung may oportunidad. Actually, tinutulungan ko magpagawa ng bahay yung mama. Kaya talagang kinoconsider ko mag-work abroad. Bukod doon, meron din akong kapatid na pwede ko pang tulungan. Kung kikita ng mas malaki, mas magagampanan niya ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya. Ganyan din ang iniisip ng creative industry worker na si Ja. Honestly, pay grade talaga kasi when you compare yung salary here sa Philippines na same expertise and skill set yung kailangan nila abroad, mas malaki yung sahod na makukuha mo abroad. Kabilang sina Amy at Ja sa 52% na Pinoy Gen Z na nagsasabing mas gusto nilang mangibang bansa para doon makapagtrabaho. Base yan sa pag-aaral ng isang health insurance provider. Ayon sa pag-aaral, karamihan ng Gen Z o kabataang ipinanganak sa taong 1997 hanggang 2015 nais makaranas ng new culture at personal growth na magpapataas din sa kanilang competitiveness at marketability sa global job market. Ang Gen Z ay yung mga kabataang itinuturing na fully digitally native dahil lumaki sila sa mundo ng social media at smartphones. Paliwanag ng clinical psychologist na si Rainier Ladic, since yung Gen Z is one of the generation na naka-experience ng technological advancement, madali pong makakuha ng information at makita what is life outside ng ating bansa. Mataas po yung kanilang personality ng openness to new experience ng mga Gen Zs na nagmo-motivate po sa kanila to try something new. May economic reasons din daw ang paghahangad ng mga Gen Z na magtrabaho sa ibang bansa. Naghahanap po sila ng mga better paying na trabaho. Kasi po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi pagtaas ng sahod. Lumabas din sa nasabing pag-aaral na mas maraming Gen Z ngayon ang pinipiling magtrabaho independently. Nagbibigay pressure at anxiety din daw kasi sa Pinoy Gen Z kapag by group o team ang pagtatrabaho. The mere fact na their work will be observed and evaluated, so they feel all the more anxious working with groups. Working in groups may not show yung skills po na meron sila kasi always in group po yung nakikita eh. So gusto din po ng mga Gen Zs na ma-maximize yung freedom. And this includes din po yung pakiramdam na nadadirect nila yung sarili nila and they could achieve this by working independently. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Pasay na walang permit ang ospital na sinalakay doon kahapon. Inspeksyon na rin na mga kawanin ng LGU ang establishmento. Pinagpapaliwanag kung bakit wala itong business permit, sanitary permit at doctor's license. Daw na sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na sa naturang ospital itinatakbo ang mga nasusugatan at nagkakasakit na taga-Pogo. Ilang buwan na raw nag-ooperate ang pasilidad na kumpleto sa gamit gaya ng hemodialysis machine, ECG machine at ultrasound. Wala pang pahayag ang may-ari ng establishmento. Arestado naman ang isang guro matapos umanong molestyahin ang kanyang 12 anyos na estudyante sa Santa Barbara sa Pangasinan. Ang
Ang kwento ng lalaking grade 6 pupil, pinapasok siya ng guro noong linggo ng umaga para sa practice ng graduation ceremony. Pero wala raw naganap na practice at sa halip ay pinapasok siya sa isang silid sa kahinipuan umano sa masaselang bahagi ng katawan. Ang kwento ng ina ng biktima, umiiyak na nagsumbong sa kanya ang bata. Nireport nila ang nangyari sa pulisya. Naaresto sa follow-up operation ng guro na tumangging magbigay ng pahayag. Halos 8,000 ang nakapasa sa 2024 Philippine Nurses Licensure Exam. At ang nanguna sa kanila, ang 22 anyos na babaeng binahagi ang mga pinagdaanan bago makamit ang success. Saksi si Maris Umali. Hindi may kakailang Philippine pride na maituturing ang mga Pinoy nurse. Bukod sa in-demand sa buong mundo dahil sa sipag, husay at kalidad ng trabaho, malaki na rin ang kontribusyon ng mga Pinoy nurses sa global healthcare. At di ba nga't Filipino-British nurse pa ang nagturok ng kauna-unahang COVID-19 vaccine, pati na ang mga Pinoy nurses na buong dedikasyon nagsilbi noong pandemya. Ngayon may bago na namang henerasyon ng mga Filipino nurse sa pagpasa ng mahigit 7,000 nursing graduate sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Ang top-notcher sa kanila, ang 22 anyos na si Abigail Escueta Cayanan ng St. Jude College Dasmariñas, Cavite na nagkamit ng pinakamataas na score na 92.60%. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakamit na tagumpay. Hindi pa rin po talaga nagsisink in sa akin. Parang nasa cloud9 pa rin po ako. Hindi po ako nagugutom. Hindi po ako nakakaramdam. Hindi ko po alam mararamdaman ko. Pero sobrang saya ko po. Hindi raw biro ang pinagdaanan niya sa pagre-review para makamit ang childhood dream na maging isang nurse. Nag-deactivate muna raw siya ng kanyang mga social media account para mabawasan ang distraction. Hindi na rin siya gumigimik at sub-sub din daw talaga siya sa pag-aaral. May pagkakataon daw na pinanghihinaan siya ng loob pero ginamit daw niyang inspirasyon ng tita niyang nurse, pati ang mga magulang. Inspiration ko din po talaga yung mama at papa ko kasi gusto ko po sa kanila iparanas yung masarap na buhay and ang fulfilling po nun bilang anak kapag mapoprovide mo po yun sa parents mo. Sa ngayon, nagkasya na lang muna si Abigail sa cake at bulaklak na bigay ng kanyang eskwelahan dahil wala pa raw silang budget para magdiwang. At ang plano raw niya, magsilbi muna sa eskwelahan at sa bayan. Kaya sabay daw siyang magtuturo at magne-nurse. Pinanata ko din po kasi talaga na kapag binigay po sa akin to ni Lord, i-share ko yung knowledge ko din. Magtuturo po ako dito. Magpa-practice ka as a nurse? Sa ngayon po, gusto ko din po mag-practice as a nurse dito po sa Pilipinas, lalo na po sa public hospital. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Muling tatapak sa boxing ring ang dating heavyweight champion na si Mike Tyson. Nakakalaban ng 57 taong gulang na si Tyson ang 27 taong gulang na YouTuber turned boxer na si Jake Paul. Ayon kay Tyson, ang pagbabalik niya sa boxing ring ay para patunayan sa mundo na nanatili siyang great fighter. Sa July 20, gaganapin ang laban ng dalawa sa Texas sa Amerika. Ito ang unang professional fight ni Tyson matapos magretiro noong 2005. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.